Alam niyo po ba that when God created the heaven and the earth and the whole creation must follow the law in obedience. Sa hapon pong ito, bibigyan ko po ng isang malaking importansya itong napakahalagang topic na ito. What is the most important knowledge, if you would be asked, para sa iyo? Is there any time, any moment in your life that you begin to ask this important question? What is the most important knowledge? Okay? What is the most valuable knowledge that you need to get in your life? Why? Because for me, if you don't understand the most important knowledge in this world, you constantly self-destruct. That's why marami pong nadi-destroy ang life. I think this is the key. You know what is the most important knowledge that you obtain? Yung iba sa inyo, pagdating sa knowledge na ito, kakaunti lang. Yung iba kalahati, yung iba hindi pa buo, yung iba nag-aaral pa. Talungin niyo ako, doon pa lang po ako sa patuloy na pagpaaral. Pero marami na ako natutunan at na-apply ko sa buhay ko. At nakaiwas na ako sa mga destructive effect nung walang kaalaman na to. Now, are you ready for this? Sabi mo sa katabi mo, ready na ako. What is the most important knowledge that you should have in your life? We will answer that. And the answer is, ready na ba kayo? Okay. Ang most important knowledge na dapat mong gusto ay walang iba, kundi, tatandaan nyo to pag tinuro ko, ha? Huwag nyong mamimiss to, okay? The most important knowledge is, alam mo, pag hindi mo ito nakuha, sablay ka talaga. Okay? Ano ang pinakamahalagang knowledge na dapat alamin mo? Ha? Alam mo kung ano? Ito'y walang iba na hindi mo makukuha. Talagang dapat makukuha mo to. Okay, ready na ba tayo? The most important knowledge is this, the knowledge of God's law. Okay? So I'd like to share to you this afternoon the power of God's law. Okay? Majority of Christians has been destroyed. Even though they profess and confess that they are Christian, still their life has been destroyed. Because they were not able to acquire the knowledge of God's law. I-ignore mo ang law na ito, God's law, magsa-self-destruct ka dyan. Alam mo kung bakit? The moment you violate the law of God, you will self-destruct. Ignorance of the Bible is ignorance of the law of God. The moment you avoid reading the Bible, you are avoiding to understand God's law. The Bible, we read the Bible day and night so that we begin to understand and learn the law of God. So the next time nagbabasa ka ng Bible, ang hahanapin mo, ano yung mga law ng Panginoon dito. Morning and evening, you read the Bible. Huwag ganito yun. Yung iba kasi ganito lang ginagawa. Pag nagbabasa ng Bible, nilulukot lang yung mukha. Hindi ganun ang devotion. Devotion is when you read the Bible and you discover the law. Yung pala ang gusto ng Panginoon. Nako, yung pala yun. Every time you discover the law, it becomes your knowledge. It becomes your learning. Lahat ng law na makikita nyo, natutunan mo, it will do favor in your life. Okay? So, sa hapong ito, we need to understand that devotion will not protect you. The only thing that can protect your life is your knowledge of the law and you obey it. Kama. Devotion will not protect you. God's law will protect you. So what protects you is not your reading of the Bible. What protects you is what comes out of your reading of the Bible. When you are reading the Bible and you learn the law of the Lord and you practice and obey it, maniwala ka, protected ang buhay mo. Pero kahit nagbabasa ka umaga at gabi, hindi na po protection na ng life mo kasi hindi mo naman sinusunod. So, law is given to us, commandment is given to us, and it calls forth obedience. Say that word, obedience. Tuwing mababasa niyo yung God's law, humanda ka sa obedience. Huwag mong ihanda, alam ko yan, alam mo nga, pero hindi mo
ino-obey, then the law will not work in favor of you. In fact, this law will go against you. So, this morning, magbibigay muna ako ng mga law ng Panginoon bilang paalaala. Let's start some few verses in Deuteronomy chapter 4, verse 1. Now, Israel, hear the decrees and law I am about to teach you. Okay? So si Lord pa lang, yung Old Testament pa lang, hear, say that word, hear. Ganito yun. Dapat kasi madinig mo muna. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Now, mabilis mong matututunan ng batas kung nadidinig mo yung batas. Binabasa mo salita, o kaya umating ka ng mga church service. Ngayon, hindi ka nag-grow sa kaalaman ng God's law, kasi pag linggo, absent ka, pag cell group, absent ka, hindi ka nagbabasa ng Bible. So your life will become defective because you don't hear the commandment of the Lord. Kaya sabi ng Bible dito, now, Israel, kinakausap niya yung buong bayan. Hear the decrees and law I am about to teach you. Commandment was given to be followed. God's law was given to you by God to be followed. It's not just to hear it, but to follow it. Deuteronomy chapter 4, verse 5. Okay? Sa verse 1, sinabi, pagdating sa verse 5, sinabi niya ganito, see, I have taught you decree and law as the Lord my God commanded me. So kanina, teach. Sabi niya, listen, hear, and I will teach you. Ngayon sabi niya, see, I have taught you decrees and law as the Lord my God commanded me. So that you may what? You may what? You may what? You may follow them in the land you are entering to take possession of it. Chapter 7, verse 12. Basahin natin. Kanina, you have to follow every teaching of the Lord. Sundin natin. Ito namang bago. Sabi niya 7 verse 12. If you pay attention, say that word, pay attention. Ano sa Tagalog ng pay attention? Pay attention. Ibig sabihin nito, focus. Okay? If you focus to this law or if you pay attention to the law and are careful to follow them, then the Lord your God will keep His covenant of love with you as He swore to your forefathers. Meron palang benepisyo to. O tingnan nyo, no? Yung lahat ng mga taong nagpe-pay attention, nagpo-focus sa salita ng Panginoon. Tuwing magbabasa kayo ng Bible, huwag lang yung mag-ubusan ng verses, ha? Kaya kayo nagbabasa ng Bible is to find and understand the law. Learn the law of God so that you can follow. But you have to pay attention to what you are reading. Kasi po ang sabi ng Bible, if you pay attention and you do it, then the Lord your God will keep His covenant of love. Ganda niyan. Yung covenant of love na sinasabi diyan ay yung blessing na pinapangako niya doon sa kanilang mga ancestors. Sabi niya, if anybody curses you, I will curse them. I will bless you so that you could be a blessing. That's the covenant blessing. No? Ibe-bless ako ng Panginoon para ako'y maging blessing sa ibang tao. How many of you want to receive that blessing? No? Kaya lang, yun po ay nasa konteksto kapag kayo ay nagpe-pay attention sa mga batas na ibinibigay at careful na sinusunod po ninyo. Deuteronomy chapter 12, verse 1, ang sabi po dito, these are the decree and law you must be careful to follow in the land that the Lord, the God of your ancestors, has given you to possess as long as you live in the land. Parang sinasabi ng Panginoon dito, pagpunta nyo na doon sa promised land, bagong buhay na kayo doon. Doon sa bagong buhay nyo, ito yung bagong buhay nyo. Itong decree, itong law na ito, bagong buhay na kayo, susunod na kayo dyan. Nakakita na ba kayo ng taong if anyone is in Christ is a new creation, the old has gone and the new has come? Ibig sabihin lang yun, yung dati kang walang law na sinusunod, pag na-born again ka, naging Christian ka na, ngayon sumusunod ka na ng decree at law. Deuteronomy chapter 17, verse 19. Tingnan niyo po. It is to be with him, and he is to read it all the days of his life, so that he may learn to revere the Lord his God and follow carefully all the words of this law and this decree. Tinuutos to sa mga tatay. Kung meron tatay dito, makinig ka, sabi dito,
He is to read. Babasahin mo yung mga batas na ito so that he may learn to revere the Lord his God. Ibig sabihin, hindi pala nagbabasa ka ng Bible pero hindi ka natatakot sa Diyos. Mali pala yon. Kaya ka nagbabasa ng Bible, you are learning to obey the law of God. And then you are learning to revere God. Meaning to say, as you keep on reading the Bible, the fear of God has been slowly developing your heart. Tama po ba? Bakit ka natatakot sa Diyos? Because the fear of God is coming upon you because you want to obey God. Because when there is no fear, there is no obedience. Okay? When there is no fear, there is no following. So the fear of the Lord helps you to follow carefully the law of the Lord. Next verse, 29-29 ng Deuteronomy. Okay? Sabi po dito, the secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belongs to us, to our children. Bakit niya binibigay ito? That we may follow all the words of this law. Totoo po yan. Chapter 30 verse 10, basahin po natin. If you obey the Lord your God and keep His commands and decrees that are written in this book of the law, and turn to the Lord your God with all your heart and with all yourself. If you obey, sabi dito, if you obey the Lord your God and keep His command and decrees that are written in the book of the law, and turn to the Lord your God with all your heart and with all your soul. Basahin niyo po yung verse 11. Now that I am commanding you today is not too difficult for you or beyond your reach. 12. It is not up in heaven so that you have to ask, who will ascend into heaven to get it and proclaim it to us. So we may obey it. Sa Old Testament, pinapatunayan ko sa inyo na mayroong law of God na you cannot deny it. And it requires that every command and the law must be followed carefully by every one of us. In Deuteronomy chapter 31 verse 26, ang sabi po dito, take this book of the law and place it beside the ark of the covenant of the Lord your God. There it will remain as a witness against you. Kailan kaya natin maunawaan na pag naging Christian tayo, meron tayo dapat susunding batas. Meron tayong sinusunod na salita ng Panginoon. Hindi tayo naging Christian para malaya tayong gumawa ng kasalanan. No. I'm sorry to tell you. I know you will hate me for this, but I will promise you, your disobedience to God's law will find you out. Tatamaan ka talaga dyan. But I promise you, the more you obey and carefully follow the Lord your God in all His decree and law, it is good for you. Kaya nga sabi ko, ang disobedience ganito, iba isip mo, iba bibig mo, iba galaw mo. That's disobedience. The moment you don't perfect that, the moment you don't walk holy, which is integrated yung life mo, that's a clear sign of disobedience to God. Amen. Huwag kang magsasalita na hindi mo gagawin. Huwag kang makikinig ng salita ng Diyos. You hear it, you listen to it, and then you don't carefully follow it. Why? Meron pong negative effect po ito. Ngayon, unti-unti nyo naintindihan. Now, sulat nyo to number 1. Sulat nyo to sa notebook mo. Number 1. Learning God's law is the key to life. Yan po yung una. Yan po yung susi ng buhay. Yung pag alam mo ang batas ng Diyos. Sino mang tao, hindi niya naintindihan at hindi niya natutunan ng batas ng Diyos, magsa-self-destruct yan. Because the most important knowledge in your life is the knowledge of God's law. Number 2, the most powerful force on earth is God's law. Yan po ang pinaka. The principle of the seed ay katulad ng law. Seed is just like obedience. Listen very carefully. When you plant the seed and it was moisturized by water, then the seed will take over. Ganyan po yung power ng seed. Pag ang seed po, nilagay mo yan sa lupa, sementoan mong ibabaw, at nabasa yung buto, the seed. And when it was moisturized, then the seed will take over. Gagalaw na siya. And when the seed take over, he will fight against pavement. You know what? Walang kalaban-laban po. Usually the seed have breakthrough against pavement.
Number 3, okay? Ito, totoo po to. God's law is included in creation. Hindi pwede siyang mag-create ng walang law. Akalain mo walang traffic law, di banggaan lahat ng tao, sagasaan lahat ng tao dyan. So pag gumawa ka ng kalsada, included yung law ng road. When God created the world, it includes the law. When God created you, He includes the law. Why? Number 4, God's law is necessary in creation. Sa plants, sa animal, sa planet, everything must obey. Sabi ng Lord sa isda, diyan ka lang sa tubig. Mabuti pa isda, hindi umalis sa tubig. Kasi pag umalis ka sa tubig, ulam ka na sigurado. Amen? The moment umangat ka sa tubig, mamamatay ka, ulam ka. So kung gusto mong mabuhay isda, stay in the water. That's the law. Paano kung isda, tumapang, yumabang, naging mas marunong pa kay Lord? Wala, gusto ko mag-skateboard. Kunyari gano'n. Ha? Isda ka, paano mag-skateboard? Di ba? So anong gagawin mo? Sige, you violate. Pero yung pag-violate mo, the act of disobedience is the act of death sentence to your life. Because the law, God's law, is necessary in our life. Number 5. Number 6. Sulat ni Buto. The key to successful life is in God's law. Gusto ko pong sabihin sa inyo, absence of law in your life is the beginning of destruction. The moment you disobey God in secret, I promise you, you will be publicly disgraced. Yan po ang totoo niyan. When you disobey God in secret, patago-tago ka. You cannot fool God, brother. You cannot fool God. You cannot cheat God. Don't make a false impression na pag nag-church ka, akala mo kung sinong matino ka. Let me tell you this again. When you disobey God secretly, you will publicly disgrace. Because that's the principle of God's law. Pag sinuway mo ang Diyos secretly, public ang exposure mo dyan. So last and final, number 7, God created life to function by law. Yan po yung ibig sabihin. Yung life mo ginawa, magpa-function lang yan according to the law of God. Your life was created by God. Okay? Your life was created by life to function according to God's law. When things go wrong, don't go to psychiatrist. Don't go to drug. Don't go to smoke. Don't go to drink. You go back and learn again the law of God. Because the moment you read the Bible again, you get the order back. Your sanity is back. You will get your confidence back. Listen, if you disobey the law of God, you will self-destruct. Huwag niyo pong kakalimutan. That's why when you know the law of God, you become bold. You become confident. Tama po ba? Your confidence your confidence comes from your knowledge of the law. Tandaan niyo to before I close. Knowledge always breeds confidence. The knowledge of God's law will give you confidence to live. Listen, ignorance of the law produces guessing. If you are ignorant of the law, your life is full of trial and error. That's why nakakita po ako ng mga taong wasak-wasak sila because life is guessing. I will repeat, the knowledge of God's law will breed confidence in your life. But the moment you are ignorant about the law of God, it will produce trial and error or guessing in your life.